Yan ho ang problema ngayon ng mga aso nitong si Tambaluslos dyan sa House of Representatives. Ilinabas na ho nila lahat ng pwedeng panira dito kay VP Sara. Pero siya pa rin ho ang nakikita ng ating mga kababayan na susunod na magiging presidente ng ating bansa. Para magkatotoo ho yung susunod na magiging presidente na yan, kailangan ho nating PTP Laban Street, pag PTP nagkataon, Laban Street, PTP pag hindi ho Laban natin Street, napanalo itong mga PTP to, Laban. Bondok, Pato, Bongo, Hinlo, Mata, Matuleta, Lambino, Rodriguez, Salvat. baka yung gustong mangyari na yan ng kampo nitong si Marcos Jr. na ma-impeach itong si VP Sara, magkatotoo. Meron hong dahilan kung bakit vote straight, PDP laban straight. Di ba? Meron hong dahilan. Hindi lang ho yan para sa impeachment. Hindi lang ho yan para sa impeachment. Pagka nakaupo ho yung 10 na yan, pagka meron ho silang gustong mangyari sa Senado, desentimano, garantisado mangyayari ho yan. Di ba? Mangyayari at mangyayari yan. Pagka naging senador tong 10 na to, hindi ho nila kailangang magmano dito kay Kokak. Hindi ho nilang kailangang magmano dito kay Tambaluslos, dito kay pangalan nito. Ito si Chis Escudero, di ho nila kailangan magmano. Meron ho tayong bilang. Nandiyan si Senator Robin Padilla. O ipagpalagay na natin iyang si Senator Cayetano. Iyang si pagpalagay natin iyang si Joel Villanueva. Biglang sumama dito sa grupo na to. Yung mga yun, bandwagonis na lang yun. Isang tabi na lang ho muna natin yun. Focus ho tayo dito sa Duterte na to. Halimbawa lang ho mga kababayan, nagkaroon tayo ng napakalaking paksyon dyan sa Senado. Sa tingin nyo ho ba, maisa sa katuparan pa ho yung mga kabalbalan na yan itong si Marcos Jr.? Sa tingin nyo ho ba mangyayari pa yung skandalong nangyari doon sa BICAM 2024 budget? Sa tingin nyo ho ba ay 2025 budget? Hindi na ho mangyayari yan kasi nandyan na ho yung ating mga senador para bantayan yan. At kaya kailangan ho 10 sila. Ayan ho, number nito si Senator Jimmy Bondoc. Duterte straight. Ayan ho. Number 10, Jimmy Bondoc. Kumpletuhin ho natin. Wala ho tayong, itong si ganito, ganito yan. Itong si ganito, ganyan yan. Wala na ho. Basta PDP laban straight ho tayo dito sa isa na to. At hindi lang ho tayo basta-basta magiging butante. Kailangan ho nating ikampanya itong mga itong ating mga kandidato. Dahil ngayong mga panahon na to, yung momentum ho nila, grabe, papataas ho ng papataas eh. Hindi lang ho yung si Senator Philip Salvador, hindi lang ho yung si Atty. Vic Rodriguez, itong si Congressman Rodante Marcoleta, yang si Senator Bondoc, maging itong si Senator Hinlo, itong si Senator Mata, Senator Lambino, nakikita na rin ho natin yung momentum ho nila sa survey tumataas. Dahil yung mga kababayan natin, naiintindihan na ho nila kung bakit kailangan nating iboto itong 10 kandidato na to. Wala ho tayong sisinuhin. Ika nga nitong si Atty. Vic Rodriguez, Duterte approved, Duterte certified senatorial candidate. Maliban sa 10 na to, wala na hong sinertipikahan, inaprubahan na kandidato itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Maliban sa 10 na to, ngayon kung kayo ay taga-suporta nitong si VP Sara at nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, wala na ho tayong wala tayong tulak kabigin dito sa mga kandidato na to. Sila ho yung mga pinagkakatiwalaan, sila ho yung pinili, kaya sila ho ang ating iboboto at ikakampanya. Yun hong malinaw ngayon dito. Teka lang, Bakulaw, mamaya ka muna. Excited kayo ito. Kibuloy sa Senado. Bondok, Pato, Bongo, Hinlo, Tuloy-tuloy lang ho, Mata, mga Matuleta, kababayan. Lambino, Rodriguez, Salvador. Nagkakaresulta na Kibuloy ho sa yung Senado. Duterte tulong straight, na PTP ibibigay nyo Laban para Street, sa ating mga PTP kandidato. Laban Street, PTP Laban Street, PTP Laban, PTP Laban Street, PTP Laban Street, PTP Laban Street, PTP Laban. Ayun mga kababayan, yung tulong na ginagawa, yung yung pangangampanya ng mga ordinaryong Pilipino kasi hindi naman ho nakuha sa commercial 'yan. Hindi naman ho kagaya kasi ng mga diyan, yung mga maraming kaibigan sa mainstream media, maraming kaibigang tumutulong sa kanila ng mga bilyonaryo, pinapagawan sila ng sandamukal na tarpaulin, billboard, 'di ba? Meron hong ganyan eh.
yung pagtaas nila sa survey, yung pag-alagwa nila noong pag-uumpisa ng kampanya sa survey, dahil ho yun dun sa bugso ng damdamin ng ating mga kababayan. Naku, nandiyan na naman si Soto. Tumatakbo na naman itong matandang walang pinagkatandaan. Diba? Ayan na naman si Lacson o yung promotor dyan sa New Senate Building, nakamahal-mahal, diba? Nandiyan na naman ho eh. O, ngayon, nung naiintindihan ng mga kababayan natin, eto, Duterte approved, Duterte certified senatorial candidate. Yan ang susuportahan natin. Diba? Nung na-realize ng mga kababayan natin, aba meron palang kandidato itong si Tatay Digong. O kailangan pala maipanalo natin tong 10 na to. Hayaan nyo na yan si Lacson, hayaan nyo na yan si Tulfo, di ba? Kaya ngayon napaka-aggressive nga yung pag-alagwa ng mga kandidato natin sa mga naglalabasang survey. Tuloy-tuloy lang ho tayo at maraming salamat to sa tulong ng ating mga kasama dito sa PH Update dahil kung di dahil ho sa inyo, hindi ho tataas sa survey itong ating mga kandidato na to. Di ba? Kung hindi ho dahil sa pangangampanya nyo sa inyong mga kamag-anak, sa inyong mga magulang, sa inyong mga kabarkada, office mate, o katrabaho, hindi naman ho tataas ang ating mga kandidato. Kaya ako ho ay taus-pusong nagpapasalamat sa mga nangangampanya dito sa ating Duterte candidate. Wala ho tayong sinisino dyan. Lahat ho sila talagang kailangan ng manalo. Pastor Kibuloy, Atty. Vic Rodriguez, Congressman Rodante Marcoleta, Doc Mata, wala lang ho tayong damit nitong si Atty. Jim Bondoc, yang si Senator Bato de la Rosa, wala lang ho tayo. Pero kung meron tayo, susuotin din ho natin yan. Kung ano lang ho meron tayo kasi dito, yun lang ho ginagamit natin. Eto na ho, rekta ho muna tayo doon sa nangyaring iskandalo kahapon na hanggang sa ngayon, hindi pa rin ho maliwanag sa ating mga kababayang OFW kung paano nga ba nabibilang ang kanilang mga boto. Isa lamang ho ito sa mga daang-daang libong nakipagpartisipa dyan sa online voting na yan, dyan sa pagboto ng ating mga kababayang OFW. Pakinggan ho natin itong testimonya nitong si Sir. Ito. Sir Jun, ano po ng trabaho niyo sa South Korea? Isa po akong factory worker po dito sa South Korea. As what we call na TPS worker po ang tawag sa amin dito. Matagal na kayo dyan? Bali, pangalawang balik ko na po, pero in total, ako po ay nasa 8 taon na po nagtatrabaho dito sa South Korea. Sa Pilipinas, saan po kayo saan ang probinsya natin? Oriental Mindoro po. Okay. So sir, nakaboto ka na? Yes po, kahapon po at medyo syempre excited bumoto. First time online voting. So, nakaboto po ako kahapon, pagpatak ng alas 8 Korea time, nagbumoto na po ako. So, anong nangyari? Siyempre po, excited. Mabilis naman ang process. Nakaboto ako, nakapili ako ng gusto kong iboto. And then, doon may option na nakalagay na pwede kong i-verify kung i-cast ba yung vote ko. Ayan maliwanag ho meron hong option na mabe-verify mo kung na-cast mo yung vote mo. Bakit ilalagay yung option na yon? Na kung saan makikita mo kung talagang nabilang yung mga boto mo. Tapos pagka yung sinuri, yung binigay na option na yon, ibang kandidato naman lumalabas. And then, Kesyo encrypted daw yon. Sige nga, tingnan, basahin yung definition ng encrypted, kung ano nga ba ibig sabihin ng encrypted na yan. Ba't meron tayong nababasa kung encrypted yan? suddenly nga po ay medyo parang naguluhan ako kasi hindi naman ako IT expert or whatsoever. Bakit iba yung lumabas? Ang Hindi daming naman tayo code IT. kung ano ng mga letter or whatsoever. Teka lang hindi ho tayo IT expert dito. Basta ang atin dito, kung ano ang sentimiento ng mga ordinaryong Pilipino, hayaan ho nating magpaliwanag ang COMELEC dyan. Di ba? Wag na, kumbaga, ano bang obserbasyon nitong si Sir? Naguluhan siya. Pati tayo naguguluhan. Nandito ho tayo para manghingi ng kasagutan dito sa mga ganitong klaseng katanungan. Wala ho tayo dito para sabihin na ito dapat ganito yan, ganon yan. Dapat hindi ganito, ganon yan. Di ba? Hindi ho ganon. Ang sinasabi natin dito, kumbaga ina-amplify lang natin yung panawagan ng mga ordinaryong Pilipino na bumoto dyan sa online voting na yan. Pinapalakas lang ho natin boses nila. Pero atin dito, kung maipapaliwanag na maayos ng COMELEC yan, sino ba naman tayo? Ito nga si Attorney Respicio, di ba? Nasampang pa na nga ng kaso dahil lang sa pagpuna niya doon dahil dyan sa mga mga
ballot counting machine na yan nakakonekta sa internet sa kasagsagan ng pagboto natin, di ba? So, kung hindi natin alam ang pagkagawa ng mga makina na yan, yung code na yan, nakakonect sa internet yan, kada pasok natin ng mga balota natin, baka remotely nabibilang na nila kung sino nga ba nananalo o remotely na isasaayos na nila kung sino mga dapat manalo. Di ko natin alam kasi hindi nga malinaw yung online voting na yan kasi walang manual. Di ba? Kaya napaka delikado ho talaga pagdating sa dayaan ng ng automated. Dapat talaga hybrid tayo dito. Merong tatara diyan, merong magta-transmit ng mabilisan. Pagkakayan, hindi nagtugma yan, kasi yung bilangan yun sigurado ko accurate yan. Kasi ako halimbawa, Duterte na watcher ako. Binabasa mo yung pangalan, nakasilip ako. Pagka yan, binasa mo pangalan, ilinagay dyan Bato or Bondok, tapos tinarahan, etong si Lacson, o di naman ho kaya, itong si Soto, magkakaproblema tayo. Magrereklamo ko, teka lang, Bato yan eh. Ano pangalan to? Si Salvador ang linagay, ba't mo tinarahan niya si Soto? Mali yan. Merong ganon. Pero dyan sa online voting, pag cast natin ng vote, wala na. Wala na. Hanggang dun lang ho tayo. Wala na yung tipong babantay na, teka lang, binoto ko si Marcoleta, tinarahan mo si Pacquiao. Di ba, tatara yan, di ba yung guguhit-guhit, tapos gaganyanin yan, binabasa ng mga ng mga magtatara sa mga presinto. Ngayon wala nang ganoon. Pagkakas mo, ganoon na lang, wala na. Kung saan napunta yung boto mo, kung sino nagbilang sa boto mo, wala na ko kayong pakialam doon. Basta ang gusto lang ng COMELEC, lumabas kayo, ipakita nyo na bumoto kayo, tapos na obligasyon nyo. Pero yung masigurado na talagang nabilang ang boto nyo, sila na ho bahala doon. Obserbasyon ng isang hindi IT expert, obserbasyon ng ordinaryong Pilipino na hindi nakakaintindi sa teknolohiya. Teknolohiya na yan. Maraming magandang pwedeng idulot ang teknolohiya, pero dito sa isa na to parang di ho talaga tayo tiwala, sa totoo lang. And may pangalan ng ibang kandidato, which is hindi ko nga kilala yung kandidato na yon. Naku po. Sabi ko, napaisip ako. Ito, diretsahin ko na. Kahit ipaliwanag pa ng pinakamahusay nilang IT expert, yung pinakamagaling nila diyan sa COMELEC, kahit ano pang paliwanag nyo sa akin sa PH Update, di ho bebenta sa atin yung online, yung automated election na yan. Yan sinasabi ko sa inyo. Di ho bebenta sa atin yan. Lagyan nyo ng hybrid. Lagyan nyo ng tarahan. Bilangin natin sa precinct level para maayos talaga. Pagkakas namin, labas kami, bahala na kayo sa boto namin. Maklaseng ganon ho yung mangyayari dyan sa mga hindi nakakaalam. Paglabas nyo sa presinto, wala na. Sigurado ba kayo na nabilang boto nyo? Ilang botante na simple, hindi ko rin alam kung about sa computer, pero kung ang sinasabi doon ayun ay parang sabi ay security code or feature whatsoever, bakit may pangalan ng ibang taong lumalabas? Yun. Okay lang sana siguro, hindi ako magtataka kung ito ay puro letter na hindi mga pangalan ng tao, pero may lumabas pong kandidato. At syempre, hindi lang po ako mag-isa. Napakadami po ditong nag-post nung regarding doon sa matter na yon. Hindi muna ako nag-post kasi gusto ko munang malaman kung ganito, kung gano'n muna talaga yung lalabas. And then, yun nga po, kaya inilapit ko na po sa inyong kasamahan para maitanong yung regarding sa concern namin. Pero yun yung pangalan ng mga ibinoto mo. Nakita mo ba? Hindi ko po nakita. Yun wala akong nakitang pangalan ng binoto ko at nagulat po ako. May mga pangalan doon at may party list na hindi ko din kilala kung sino ang nakalagay. Eto para lang sa kumbaga, paano ho ba gumagana yung encryption? Kasi sinasabi nila encrypted daw, kesyo ganito, kesyo ganyan. Ang pagkakaintindi ho natin, again, di ho tayo IT expert kumbaga, usisero lang ho tayo sa social media. Eto, ganito ho gumagana ang pag-encrypt. Eto, teka lang ho. Ayan, para naman, di ba? Para baka sabihin naman Ayan mga kababayan. Ayan, ganyan ho gumagana ang encryption. Pagka nag-encrypt ka, dapat hindi maiintindihan. Kaya nga encrypted
pagka kayo, halimbawa, yung hello na yan, pagka na-encrypt yan, ganyan yung magiging ano niyan, magiging mga ano niyan, mga karakter niyan. Hindi mo mabasa, may plus, may zero, may number, ganun yung encryption. Hindi yung parang encryption, merong pangalan nito si Lacson. Ano to kaya? Yan ang kung yung mga IT expert dyan, mag-comment kayo sa baba. Di ho tayo expert dito. Pero hindi naman ho tayo pwedeng gaguhin ng Comelec para sabing, ano yun, encrypted, ano yun. Pagka kasi na-encrypt, ganun na mangyayari doon. Ito, ang pagkakaintindi natin sa encryption, ganyan. Pagka merong word na ilinagay, yan ang magiging output niya. Pagka makikita yan ng taong titingin dyan sa ano na yan. Kunyari, yung hello, plain text. Pagka ganyan ang mangyayari pagka na-encrypt na siya. Correct nyo ako kung mali ako. Kung tama kayo, edi mali ako. Ganun lang kasimple yun. Tuloy natin. I don't think kung maipapasa ko sa inyo mamaya yung mga ano, ay para makita nyo na sabi ko, hindi talaga siya yung ibinoto ko at hindi ko kilala yung number 60. Ito number 60 sa balota, hindi ko yung kilala. So para sa akin, kung talagang ito ay security feature or sinasabi nilang encrypted, dapat sana siguro hindi pangalan ng kandidato yung lalabas doon na ano para hindi talaga maano. Kaya lang may nakalagay pa null and void ba yun? Mga ganun. So parang Null and void. ano yun? Ano ibig sabihin nun? Mas makakapagbigay Parang ano ng yan, pagdududa sa parang- amin yun kung mga ganun-ganun na hindi naman lahat ng Pilipino Parang kontrata yan null and void. Ayan ito ito yung sinasabi ko sa inyo, yung mga special character. Pagka yung isang file o yung isang encrypted yan hong makikita nyong mga letter, mga character. Hindi maiintindihan. Pero kung sinabi nitong Comelec, ganito yung nakikita namin, encrypted kasi yan, kaya ganyan di mabasa para protection. Maniniwala tayo. Pero pagka linatagan mo kung nandyan pangalan ni Soto, nandyan pangalan ni Lacson, siyempre magdududa ang tao. Dito tayo, hindi para pulaan ng Comelec, andito tayo para maghanap ng kasagutan sa katanungan ng ating mga kababayang OFW. Mahirap po bang yan? Sige, kayo na lang mag-search kung ano nga ba yung anong mangyayari pagka encrypted ang mga data. Encrypted yung mga ilinagay, yung mga kandidatong ilinagay doon nung mga bumoto diyan sa online voting na yan. Di kung encrypted pala, pagka yung equivalent ng pangalan nitong si Soto o ni Lacson, dapat kung Lacson to, magiging ganito yung pangalan niya. O kung pangalan ni Marcoleta to, dapat magiging ganito yung value niyan pagka naging na-encrypt yan, di ba? Sige nga, explain nyo yan, mga IT expert dyan sa Comelec. Magaling kayo lahat ang dami pa rin nagugulo ang mga OFW. Yung ilang mga nabasa natin, nawalan na daw ng ganang bumoto. Bumoto pa rin ho kayo. Basta tuloy-tuloy lang ho, Duterte and straight. Yung suggestion nitong si Atty. Torion na magkaroon ng isang grupo na bibilangin yung mga boto ng ating mga kababayan para makita natin yung totoong bilang. kaya ko ay IT expert para maunawaan ko yung mga ganong mga security features. Pero meron bang naging paliwanag sa bagay kasi online pala, no? Wala kayong pwedeng pagtanungan. Wala kaming pwedeng pagtanungan. Unang-una dahil ito ay kahit saan kang sulok, basta may signal, may internet, makakaboto ka. Unlike siguro po doon sa papel, pagka nakita namin, naipigay namin sa kanila, nagkamali kami, kahit paano makakapagtanong kami sa election officer. Pero dito po sa sitwasyong ito, ay wala kaming access kung paano sila matatanong directly, agad-agad po. Alright. O sige, susubukan namin. May interview kasi kami. Ayun na nga mga kababayan, anong masasabi nyo dyan sa dyan sa interview sa isa sa mga kababayan nating bumoto via online voting. At hanggang sa ngayon, marami pa rin hong naguguluhan kung ano nga bang ibig sabihin ng mga pangalan naglabasan doon sa encrypted na encrypted yung linalaman nung kumbaga yung content ng mga binoto ng mga bumotong mga OFW, yun daw yung encrypted version. Kaya kung ano-anong pangalan ang nandoon. Anak ng tokwa. Kung encrypt nyo na lahat. Huwag nyo nang wag nyo. Kaso yung merong null and void. Ang tokwa. Encrypted, may null and void, tapos may ping Lacson. Huwag ganon. Ano kayo dyan? Dami na nga ang problema ng Pilipinas. Dumadagdag pa yung kung sinunod nyo yung panawagan ng mga OFW na yung kagaya na lang dati.
Yung pagboto na lang na ginagawa dati, ano na naman yung naimbento na yan ng mga taga-Comelec. Puro kabalbalang kasi sila dyan eh. Sa bagay, pagka ganun, mas mabilis nga naman. Mas mabilis. Eto. Ayaw na kung nila magkatrabaho yung mga nasa mga embahada, di ba? Doon bumuboto yung mga OFW. O dito, ika nga, online na lang. Di na dadaan sa embassy. O ano na lang ho ngayon, mas madali, online yan eh, manipulahin, madaling, kung ano mang gusto nilang gawin dyan. Kahit nga yung dito sa Pilipinas, yung pagboto, diskumpiyado pa rin ho tayo. Ano na yan? Ay, nako. Dito ho tayo kay I can Bakulaw. say about the survey where the vice president top among the presidentiables, no? We have a constitutional duty to do. So regardless of the survey as to who is the most preferred presidentiable for the 2028 election, I honestly believe that we have to push through with the impeachment process. Ito po yung na-explain na natin before. There is an impeachment complaint supported by 215 members of the House. And as part of the prosecution team, it is our constitutional duty to push through with the prosecution. Anong constitutional duty? Ipinilit na constitutional duty. Pero kung pinakinggan nyo ang panawagan na sambayan ng Pilipino na mas maraming problema na dapat solusyonan, hindi nyo lang pinakinggan. Yan ang tinatawag na ipinilit na constitutional duty. Duty nyo yan, kaso ipinilit nyong mangyari. Ngayon, dyan sa pagpipilit nyo na yan, itinuloy-tuloy nyo na. Kasi sino magbe-benepisyo dyan? Yung politika ng amo nyo, ng mga amo nyo. Yun yun. Of the vice president. Ibig sabihin ba, yung ginagawa nyo yung constitutional duty nyo na yan, magbe-benepisyo sa sambayan ng Pilipino? Hindi. Hindi, doon pa lang sa pag-uumpisa ng kabalbalan na yan, dyan sa Quadcom, Justice Committee, na ho yan, kumbaga, na-establish na ng ating mga kababayan, na mga manunood, yung mga naki-isyoso dyan sa issue na yan, na yung pagpupush yun na yan para masiraan si VP Sara, hindi para sa ikabubuti ng pamumuhay ng sambayan ng Pilipino, Jinky Luistro. Huwag ho tayo maglokohan dito eh. Ito kasi napaka-plastic kasi nitong alin na to eh. Hindi nadaan nyo lahat sa kaplastikan eh. Hindi, kailangan namin gawin yung aming ipinilit. Dapat pagka sinasabi mo yung constitutional duty, ipinilit na constitutional duty. Kasi ipinilit nyo talaga yung impeachment na yan para sa politika ng inyong mga amo. Yun yun. O naman Bakulaw, oh. Do you think it is best tackle the article of impeachment before This focusing will on the help candidate? the Filipino people decide on who really is to be supported as the next president of the Philippines, no? Kasi Anak ng to, hindi pa ba naman sapat sa inyo yung Quadcom, yung Mary Grace Piatos, yung Kokoy Villamin dyan sa Justice Committee? Hindi pa ba sapat sa inyo yon? Nag-viral, nag-trending na yung issue na yon. Ngayon, kailangan nating mag-impeachment para ulitin lahat ng napag-usapan doon sa committee na yon. Taga-saan ba tong alin na to? Kung taga-saan man to, huwag nyo iboto to. Pero wisyo to sa sambayan ng Pilipino. Mantakin nyo, bumoto lang dito yung mga nasasakupan niya, nag-aasik siya ng lagim sa buong Pilipinas. Visit na Luis to. Sa bagay, balita ko, mahina ka na daw. Mahina na yung yung kandidatura mo. course, ang gusto natin presidente na may maayos na direksyon para sa ating bansa at para sa lahat ng mga Pilipino. So, I think this is an opportunity also for the president, the vice president rather, to clear herself from all the allegations as included and incorporated in the impeachment complaint, no? Since 2024, that was last year, pinag-uusapan palagi itong misuse of confidential fund. Misuse of confidential fund. Anak ng toka. Sila ho ang nagdesisyon na yung confidential fund na yan misuse. Hindi ang COA, anak ng toka. Ibang klase ho talaga tong mga itong mga anak ni Tambaluslos na to. This is a consequence of the Philippines being
under a democratic form of government, no? We are given full liberty to express our sentiments, and that includes our appreciation and how we feel about what happened to the former president. While we acknowledge the fact that a large number of Filipino people would want the president to become answerable to the victims of EJK. Of course, we understand na mayroon ding Wag mo nang kumbaga yung kasi yung balagbag kasi nung iba doon sa issue na yan tipo talagang solido eh. Kasi yan tumatakbo yan. Ayaw niyo niyang mag-init sa social media kaya yung medyo iwas puso yung sagot niya diyan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Of course. Kayo, mga amo nyo, kayo ang pinaka nagdiwang dyan sa nangyari na yan dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at hindi namin makakalimutan yan. Gusto ng sambayan ng Pilipino, okay, pagpalagay na natin. Tama na kayo na nananawagan ng mga Pilipino na magkaroon ng accountability dyan sa ano na yan, war on drugs. Pero hindi ho dyan sa ICC. Huwag niyong lokohin na sambayan ng Pilipino. Huwag niyong lokohin ang mga Pilipino. Dito sa nangyari na to, yung amo mo, ibinenta niya ang isang Pilipino dito sa mga naglalaway na mga banyaga, ika nga nitong si Atty. Vic Rodriguez. significant group who continue to support the former president. As a matter of fact, they believe that what the former president did is tama lang, no? Pero kagaya ng aking nabanggit na during the Quadcom hearing, no matter how good the intention is, we should always remember the end does not justify the means, no? Palaging sinasabi kasi ng former president na he only saved us from the drug addicts, no? Oh. But So ngayon hindi mo ba nakikita kung anong nangyayari sa ating lipunan, Jinky Luistro? Sa bagay, nakatakip ang mata nyo doon sa mga ayudang ipinamimigay nyo galing dito kay speaker, di ba? Kaya kahit na nagkalat na naman ang mga droga sa karsada ng Pilipinas, wala kayong pakialam. Kahit naririnig nyo na ang iyak ng mga magulang na nalulong ang kanilang mga anak dahil sa ipinagbabawal na droga na to sa administrasyon nitong si Marcos Jr., nakatakip din ang inyong mga tenga doon sa mga ayudang na ipinamimigay nyo. Nagaling, pinagmamalaki mo naman, nagaling kay Martin Romualdez, di ba?